Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Dok! Dok! Pakiusap! Emergency po ito! Gamutin niyo po yung asawa ko! Pakiusap! Pakisunod lang po muna ng proseso. Kailangan niyo munang fill upan ng mga dokumento bago namin ma-admit ang asawa ninyo. Hindi niyo ba nakikita ha? Namibilipit na siya sa sakit! Gamutin niyo muna siya bago yung mga papirma niyong yan! Ma'am, mahalaga pong magkaroon tayo ng maayos na record para sa pangangalaga sa inyong asawa. Ano po bang nangyari? Sinugod po ng aswang ang asawa ko! Ano ho? Sinugod ng aswang ang asawa ko! Sinugatan ng matatalim na kuko ng aswang ang tiyan ng asawa ko! Akto na nitong kakainin ang lamang loob ng kanyang tiyan nang dumating ang mga tanod, kaya nasukluluhan siya! Ma'am, seryoso po ba kayo? Hindi po biro ang ganyang mga pahayag. Totoo po yun! Kaya sige na, nurse! Paki-admit na ang asawa ko! Nakita niyo naman, diba? Binalot lang namin ng kumot ang sugat niya sa tiyan. Madami ng dugo ang nawala sa kanya. Ma'am, maging tapat kayo sa amin. Kailangan po naming malaman ang totoo para sa tamang pangangalaga. Pakisagot po ng mga tanong ko. Ano po ba talagang nangyari sa asawa niyo? Anong mga sintomas ang kanyang nararamdaman? Sabi ko na nga ba, hindi kayo maniniwala. Aswang nga ang sumalakay sa kanya. Ma'am, hindi po biro ang kalagayan ng asawa mo. Kailangan niyo hong magsabi ng totoo. Hindi ako nagbibiro. Yun ang totoo. Sige ho, pakibayad na lang po sa cashier ang advance payment. At least 25% po ang kailangan ng pondo para sa operasyon. Agad po namin gagawin ang lahat na kanyang kakailanganin. Oras na may proseso na ninyo ang lahat ng mga hakbangin para ma-admit ang asawa ninyo. Nandoon po ang cashier sa unahan. Pagkatapos, dumiretso kayo sa butika ng ospital, sa sterile supply room o kaya dun sa central supply room para maihanda nila ang mga kakailanganin sa kanyang operasyon. Sige na po, kumilos na kayo! Olive, check the vitals. Ang mga gagamitin ko, ihanda na. Opo, Doc. Nurse Olive, ang pulse rate, pakicheck. Okay naman po. Okay, simulan na natin. Doc, bumababa ang vitals niya. Mukhang delikado. Hindi ko kakayanin ng pasyente. Lubhang nawasak ang kanyang tiyan at hindi ko mapigilan ang pagdurugo. Doc, unstable na po. Itutuloy pa ba natin? Sige lang, susubukan ko pa rin. Doc, CPR, Doc? Negative. Time of death, 2:30 p.m. Paumanin po. Ginawa na naming lahat ng aming makakaya. Pero hindi na kinaya ng asawa mo ang pinsalang kanyang natamo. Malabo na rin po itong mabuhay dahil sa internal bleeding. Nakikiramay po ako. Hindi totoo yan! Hindi pa siya patay! Huwag niyong iwanin ang asawa ko sa loob! Ano ba? Anong klaseng doktor ka? Bakit hindi mo siya magamot? Pasensya na po, Mrs. Asawa ko! Gumising ka! Gumising ka! Inang napakalma ang babae. Inunawang sitwasyon at pinilit tanggapin ang katotohanan na wala na ang kanyang asawa. Lumisa na ang babae matapos maasikaso ang bangkay ng kanyang asawa.
Samantala, tulala si Olive sa kanyang sariling lamesa. Napapaisip sa lahat ng sinabi sa kanya ng babae kanina. Hindi niya lubos maisip na nag-i-exist ang aswang. At nasaksihan raw yun ng biktima mismo ng aswang. Nasa ganong sitwasyon nang dumating si Ramir sa nurse station. Kumusta naman ang araw mo ngayon? Alam mo, sa amin ang daming nangyari. Akala ko nga, madali lang ang maging nurse. Hindi pala. Kaya naisip ko, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, normal na sa routine ng buhay natin, ang maraming katatakutan, iyakan, at kung ano-ano pa. Sa inyong department, anong ganap sa araw na to? Tamo tong taong to. Kanina pa ako nagsasalita eh. Uy! Olive! Ayos ka lang ba? Uy! Ay! Ano ba? Ano pong nangyari sa'yo? Bakit ka tulala? Ramir, pasensya na. Medyo na-distract lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman. Pero naalala ko lang kasi yung huling pasyente natin. Yung may sugat sa tiyan. Anong bago ron? Normal lang naman sa ospital ang namamatayan. Oo nga. Pero kakaiba itong sinabi ng asawa ng pasyente. Biktima raw ng aswang ang kanyang asawa. Aswang? Seryoso ba yan? Oo nga, Ramir. Nakita ko pa nga yung hiwa sa tiyan niya. Tapos bumulwak pa yung lamang loob nito habang tinatahi namin. Grabe naman yun. Hindi mo ba naramdaman na may kakaiba sa pasyente? Habang nagsasagawa kayo ng procedure? Wala naman. Basta ang sabi sa akin ng asawa ng pasyente, biktima raw ito ng aswang. Pero hindi ako naniniwala. Sino ba naman kasing maniniwala na nag-i-exist ang ganyang nilalang dito sa mundo? Yung hiwa niya sa sikmura, hindi to kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Halimaw lang ang maaaring gumawa ng ganito. Kapani-paniwala tuloy yung sinasabi ng asawang babae. Totoo man o hindi, ang mahalaga, ginawa niyong lahat para sa pasyente. Oo nga, yun na nga lang ang iisipin ko. Kahit sinisisi pa rin kami ng asawa niya sa pagkamatay nito. Mabuti na lang, andun si Doc Richard. Naging maayos naman ang lahat. Ikaw naman, puro ka Doc Richard. Ako ba? Wala man lang nagawa. Ano ka ba? Iba ka naman. Si Doc Richard, ang husay nun sa trabaho niya. Ikaw, isang mabuting kaibigan. Ewan ko sa'yo. Nakakatampo ka na ah. O sige, balik na ako sa pwesto ko. Kita na lang tayo mamaya sa bahay. Sige. Isang araw, sa naturang ospital, walang masyadong pasyente ang kinakailangang asikasuhin. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng doktor na masolong nurse sa kanilang work area. Walang mga pasyente? Wala po, Doc. Parang kakaiba talaga ang oras ngayon. Hindi ako sanay na walang pasyente. Oo nga po eh. Alam mo ba, Olive? Parang ang saya-saya ko ngayon. Kasi may kakaiba eh. Paano kakaiba, Doc? Tahimik lang siguro kasi walang gaanong tao. Pero okay na rin yun. Ibig sabihin lang, walang taong napahamak ngayong araw. Oo nga, tama ka. Pero alam mo, habang nakatingin ako sa iyo ngayon, talagang may kakaiba eh. Ha? Ano nga akong kakaiba, Doc? Nurse Olive, ngayong araw ko lang naisipang tingnan ka ng maigi. At napansin ko,
Ang ganda mo pala talaga. Doc, nangaasar ka ba? Hindi ka nakakatawa. Hindi ako nangaasar, Olive. Seryoso ako. Ngayong araw lang kita nakita ng ganito ka-close. At ang ganda mo pala talaga. Parang scalpel na hinahanap-hanap ng surgeon. Ang perfect mo kasi, Olive. Parang ang dali-dali ng lahat kapag nasa tabi kita. Doc, grabe ka naman mag-analogy ah. Pero salamat sa compliment. Wala yun, Olive. Totoo naman eh. At alam mo ba, habang nag-iisip ako ng pick-up lines gamit ang mga surgical instruments, napagtanto ko na may isang instrumento na talagang konektado sa'yo. Instrumento ka ba? Bakit? Para kang stethoscope ko. Dahil tuwing kasama kita, naririnig ng puso ko ang tibok ng iyong puso. Ay naku, Doc. Ang corny mo. Pero in fairness, natutuwa ako. Alam mo, Olive, ang tagal ko nang gustong sabihin sa'yo yan. Kahit na madalas ako magbiro, pero sa pagkakataong ito, seryoso ako. At sana, magkaroon tayo ng pagkakataon na makilala pang isa't isa ng lubusan. Doc Richard. Oh, bakit parang pinagpapawisan ka na dyan? Oh, wala, Doc. Ang hirap din pala kapag ganitong walang halos maraming pasyente. Wala ding ibang nurse. Ayaw mo nun? Solo natin ang bawat isa? Doc naman. Nurse Olive, kung makareact ka, parang virgin pa. Sa trabaho natin ito, hindi uso ang padimure-dimure. Pare-pareho na nating alam ang mga bahagi ng mga human anatomy. By the way, huwag mong sabihin hindi ka pa nagkakaroon ng karelasyon ever since. NBSB ako, Doc. Kung meron man, puppy love lang. Swerte ko pala kung magkakatuluyan tayo. Ako ang magiging kauna-unahang serious relationship mo. Doc, may itatanong sana ako sa inyo. Kung hindi nyo mamasamain, Ano yun? do you have a prescription? Prescription? Magbakit na lang kayo. Bakit? Because I think you need a dose of love. And I am the medicine that can heal you. Anong nangyari sa inyo? Scalpel ka ba? Bakit? Alam mo ba, sa tuwing ginagamit ko ang aking mga surgical tools, parang ikaw lang ang pumapasok sa isip ko. Ang kislap ng iyong mga mata ay mas nakakapanghalina pa kaysa sa anumang scalpel. Gusto mo bang maging scalpel sa buhay ko at patuloy na pumukaw ng kagandahan sa araw-araw? Ang palitan ng kanilang mga ngiti at tinginan ay nagpapahiwatig ng isang espesyal na koneksyon nila sa isa't isa. Wala mang kasiguraduhan, naging pagkakataon ng sandaling ito para makaramdam sila ng kapanatagan ng loob sa bawat isa. Palihim na nakaramdam ng kilig si Nurse Olive. Naisip niyang hindi naman pala mahirap pakisamahan ang kanilang bagong residenteng doktor. Kahit isang linggo pa lang silang magkasama, ay parang matagal na silang nagkakaunawaan. Pauwi na si Olive mula sa kanyang duty nang makita niyang papasok pa lamang ng kanilang compound ang kaibigang si Ramir. Sabi ko na nga ba ikaw yung bababa sa taxi. Kaya hinintay kita bago ako pumasok sa gate. Tara na, hatid kita sa inyo. Eto naman, parang ang layo ng bahay ko eh. Ilang pintuan lang ang pagitan ng mga bahay natin. Ihahatid mo pa ako. Well, anyways, salamat sa pag-aalala mo. Bakit ka nga ba kasi ginabi ng uwi? May tinapos pa kasi akong medical record ng pasyenteng namatay. Kaya natagalan ako.
Bakit naman ikaw ang gumagawa niyan? May ibang dapat na nakatoka sa dead patients. Ayos lang naman kung ako ang gumawa nun. Absent siya eh. Saglit lang naman ako sa morgue. Bakit? Masama bang pumunta ako ron? Hindi naman. Pero nag-aalala lang kasi ako eh. Madilim sa lugar na yun. At maraming nangyayari na hindi maganda. Kapag oras ng gabi, hindi ka ba natatakot? Nag-aalala ako sa iyo eh. Hindi mo kailangang mag-alala, Ramir. Heto ako oh, kasama kita. Oo nga. Pero, paano na lang kung wala ako? Sinong kasama mo sa ganitong oras? Alanganing uwi mo ah. May ganun? Ano ka ba? Sa tagal ko nang nagtatrabaho rito, ngayon ka pa nag-alala ng ganyan. Sana lang kasi sa sunod sabihan mo ako. Para alam ko kung safe ka. Ramir, bakit parang ibang tono ng pananalita mo? May hindi ka ba sinasabi sa akin at ganyan ka kung magsalita? Siguro nga. Oo. Ano? Hoy, magsabi ka muna kung ano yun. Hindi ako manghuhula. Paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Hindi magandang umasta ka ng ganyan na wala ka namang permiso galing sa akin. Kasi naman nahihiya ako eh. Parang hindi ko kayang marinig ang pagtanggi mo. Basta para sa akin. Sabihin mo lang na kailangan mo ako, okay na yun. Handa na akong gawin ang lahat para sa'yo. Ay naku Ramir, napakaseryoso mo naman. Hindi ako sanay na ganyan ka. No, sige, para hindi ka na magtampo, sa susunod, ikaw na ang una kong lalapitan. Talaga? Oo nga, sabi. Sige. Pero sana sa susunod, may mas magandang balita na rin akong aasahan sa'yo. Anong aasahan bang sinasabi mo? Wala. Ang sabi ko, ingat ka, Olive. Ikaw rin. Magandang gabi sa'yo, Ramir. Magandang gabi rin. Wala sa hinuha ni Olive kung ano ba talagang umaandar sa utak ng binata. Palibhasa'y bata pa lamang ay magkaibigan na sila. Kaya pakiramdam niya, kapatid na nagmamalasakit lang ang ginagawa nito sa kanya. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakalang may lihim itong pagtingin sa kanya, gayong wala naman itong nababanggit. Pumasok na ito sa kanyang silid at nagpahinga. Naghanda na naman ang panibagong shift na haharapin niya kinaumagahan. Kinabukasan, night shift ang duty ni Olive. Bumubuhos ang napakalakas na ulan. Patakbo siyang naglalakad sa di kalayuan ng ospital. Napilitan siyang pumasok sa likurang bahagi ng ospital dahil umiiwas siya sa mataas na baha na naipon sa harapan ng ospital. Sa tabi ng kusina ay ang morgue. Tandaan niya ang kwartong yun dahil doon niya dinala ang medical records na ibinigay niya sa nakaduty sa morgue. Naglalakad na ang dalaga sa pasilyo. Pinapagpag ni Olive ang kanyang uniforme dahil sa bahagyang pagkabasa nito sa malakas na ulan. Mahinang mga kaluskos ang kanyang narinig sa loob mismo ng kwarto. Napalingon siya sa bandang bintana. Pagtama ng isang malakas na kidlat sa labas, nakaaninag siya ng isang kakaibang nilalang na kumakain nang hindi niya alam kung ano. Sandali, ano itong nakikita ko? Isang kakaibang nilalang na nasa loob mismo ng morgue at napakalaki niya. Parang may kinakain na nakakadiri at parang isang... Aswang! May aswang! Hindi! Papalapit siya sa akin!
Makiusap! Huwag mo ko lalapitan! Ayoko pang mamatay! Hindi siya tumitigil ng pagsunod sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Wala bang nakakarinig sa akin? Tulungan niyo ako! Kailangan ko nang tumakas. Baka makilala niya ako. Tulong! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit! Huwag bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Olive! Sandali, huminahon ka! Ako to, si Ramir! Olive, ano ba? Tingnan mo ako! Ramir, ikaw nga ba yan? Oo, Olive. Ako nga. Ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak? Ramir, may aswang. May nakita akong aswang sa loob ng morgue. Ano? Paano magkakaroon rito ng aswang? Anong gagawin niya rito? Pas hindi ko alam. Nakita ko na nga nanginginig ako sa takot rito eh. Aalamin ko pa ba kung paano napunta rito yung aswang na yun? Sige, hindi na kita tatanungin. Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin. Umakyat na tayo sa nurse ward at ang maayos mong sarili mo. Ano ba kasing ginagawa mo sa lugar na yun? Paano kung napunta sa morgue? Ano ka ba naman? Natural maulan. Sino ba naman kasing gugustuhin mabasa tayo ng baha sa harap ng ospital? Sana nagpahatid ka na lang kay Ramir. Para hindi ganyan. Napunta ka pa sa morgue natin ang wala sa oras. Tama na yan. Pwede ba, Lindo? Huwag mo nang awayin si Olive. Hindi niya naman gustong mapunta ron eh. Ang sisihin nyo, yung ulan. At yung baha sa ospital. Hindi dapat mapupunta si Olive ron. Oh, anong kaguluhan to? Bakit umiyak si Olive? Paano ho itong si Olive? Nakakakita ron ng aswang sa morgue sa baba. Kanina pa hindi humuhupa ang nervyos niya eh. Walang lalaki to. Kanina pa himas ng balikat ni Olive. Bigwasan ko kaya tong hayop na to. Okay na ako, Ramir. Pwede mo na akong iwanan. Hindi ba tapos ng shift mo? Pwede naman ako mag-OT. Hoy! Bawal yan dito. Ano ka, HR? Para pangunahan mo ang oras ng pasok mo rito? Teka, di ba toko mong morgue? Bakit wala ka sa oras ng trabaho mo? Ano ka ba naman, Ramir? Huwag mo nang pakialaman si Lindo. Trabaho niya yan. Ang intindihin mo ang sarili mo. Umuwi ka na. Kaya ko na ang sarili ko. Ayos lang ako. Pwede mo nang iwan si Olive. Andito naman ako. Ako ang kasama niya sa mga operation schedules ngayon. Kayo, Dok? Bakit? May problema ba ron? Ano bang problema ng doktor na to? Kanina pa ako nakakahalata. Parang ang sama ng tingin sa akin. Ramir, kaya ko na ang sarili ko. May mga kasama naman ako. Pwede ka nang umuwi. Magpahinga ka na lang muna. Siguradong hindi mo kaya magtrabaho ng ganyan. Maiintindihan naman siguro ng HR natin ah. Ano ka ba? Hindi pwedeng umuwi ako dahil lang sa nakita ko. Tsaka walang kasiguraduhan kung totoo o hindi. Matatakot ka ba naman ng ganoon? Kung di mo mismo nakita ang aswang na yun. Ako nang bahala. Ako nang magpapaliwanag sa HR. Hindi na kailangan. Kung ano man ang nakita ninyo sa lugar natin, ikalimutan nyo na. Nasa bagong panahon na tayo ngayon. Walang katotohanan ng mga kababalaghan na yan. Napipi ko na talaga ako sa doktor na to. Ginawa niya pang sinungaling si Olive.
At pinapahiya niya pa ako sa harap ng babaeng mahal ko. Nakakainis! Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Doc? Umuwi ka na. Kailangan ko pang magtrabaho. Sige, aalis na ako. Olive Abihar, sumunod ka sa opisina ko. Yes po, Doc. Anong nangyayari sa taong ito? Bakit biglang uminit ang ulo at pinapatawag pa ako sa opisina niya? Doc, pasensya na po sa nangyari. Sino ba sa buhay mong Ramir na yon? Ha? Si Ramir po? Oo. Ano ba? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Anong kaugnayan ni Ramir sa'yo? Teka, Doc. Ano bang problema? Bakit po galit na galit kayo? Buisit na lalaking yan. Dahil sa kanya, naiinis ako. Mukhang hindi po ito ang tamang oras na magpunta ako rito at pag-usapan ng mga walang kwentang bagay. Aalis na po muna ako. Hindi. Huwag mo akong talikuran. Huwag kang aalis. At dito ko lang. Ay! Doc, mabigat po ako. Ano ba to? Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Napakalapit na namin sa isa't isa. Kung hindi ako iiwas, mahalikan niya na ako. Napakaganda mong lalo sa malapitan. Hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Patawad. Isang gabing hindi na napigilan ng dalawa. Ang kauna-unahang pagkakataong maranasan ni Olive ang kanyang unang matamis na halik. NBSB ang dalaga at dahil ito ang unang pagkakataong may langtarang nagpahayag ng nadarama sa kanya, tuluyan na siyang nagpatianod sa init ng kanyang nararamdaman. Nakaramdam siya bigla ng guilt sa sarili. Ano na lang kayang sasabihin ni Ramir oras na malaman nitong nakikipaghalikan siya sa kanilang resident doctor. Aminin man niya o hindi, matagal na siyang may hinala na may gusto sa kanya si Ramir. Hindi lang nito kayang sabihin ng totoo dahil sa takot. Nabag-iba ang turingan nila sa isa't isa. Naging malikot na ang mga kamay ng doktor. Maski ito ay hindi na rin napipigilan ang init na kanyang nadarama. Hanggang sa mapatigil ito at biglang napahiyaw na umiwas sa dalaga. Shit! Nakakainis! Teka, anong nangyari? Bakit bigla ka? I'm sorry, Olive. Hindi ko dapat ginawa yun. I'm sorry. I'm really sorry. Anong inihingi niya ng tawad? Yung paghalik niya sa akin? O yung pagtigil niya sa ginagawa niya sa akin? Hindi ba ako nakaka-turn on? Ayusin mo sarili mo, Olive. Sige na. Go back to your place. Ganun lang. Hello, Lindo? Yes. Sige. Papunta na ako. Okay, bye. Olive, bakit nandito ka pa? Sabi ko, di ba, bumalik ka na sa pwesto mo? Pinahiya niya ako. Pakiramdam ko pinaglaruan niya lang ako.
Tuwang-tuwa siguro siya sa naging reaksyon ko. Ang tanga-tanga mo, Olive. Bakit ang bilis mong pumigay? Buisit! Nakakainis talaga. Bakit ba sa tuwing napapalapit ako kay Olive, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko? Napakabago niya. Nakakahalina. Nanabik ako sa mga labi niya. Sa buong katauhan niya. Pero natatakot ako. Baka sa sobrang pananabik ko, mag-iinit ang katawan ko at hindi ko na maitatago pa ang tunay kong katauhan. Ayokong dumating ang panahon na tuluyan niya akong iwasan. Ang walang hiyang yun. Nakakainis talaga. Parang may mali eh. Sa paraan pa lang ng pag-aali-aligid ng doktor na yun kay Olive. Parang may motibo na to. Shit! Ayokong isiping may gusto rin ito kay Olive. Kaya lang, mas maangas siya eh. Talagang meron eh. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na maunahan ako ng doktor na yun. Kamakailan ka lang nakilala. Samantalang ako, matagal nang nanunuyo kay Olive. Nakakainis talaga. Hindi talaga ako mapakali. Ano yun? May tao sa gilid ng ospital. Anong ginagawa niya rito? Sa wakas, nakakuha ako ng lamang loob. Pwedeng-pwede na to. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi. May nakakita sa akin. Ano na ngayon ang gagawin ko? Sagutin mo ako! Anong ginagawa mo rito? Tatakas ko. Huli ka! Ano ba? Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ayoko! Hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko, hindi ka pwedeng umalis. Wala ka nang pakialam. Gagawin kong lahat ng gusto ko para lang maipaghiganti ang asawa ko. Ano? Pagkakataon ko na makatakas. Hindi! Ang baho! Ano yan? Mga lamang loob? Saan galing ang mga yan? At anong gagawin mo sa mga yan? Hindi ba sinabi kong wala ka ng pakialam? Akin ang mga ito, kaya pabayaan mo na ako! Kung ganun, ikaw ang aswang na pakalat-kalat sa ospital na to. Hindi! Kailangan kang mahuli! Tulungan niyo ako! Nahuli ko na ang aswang! Nandito siya! Tigil mo yan! Tulong! Manahimik ka! Tulong! Bitiwan mo ako! Huwag mong ihawak sa akin ang madugo mong mga kamay! Bitiwan mo ako! Hindi ako aswang, kaya manahimik ka! Kung hindi ka aswang, para saan ang mga dala mo yan? Kung ganun, hindi ako kilala ng taong ito. Kung sa bagay, sa dami ng nurse na naka-duty sa ospital, malamang hindi niya ako nakikilala. Ano? Bakit hindi ka sumasagot? Para yan sa asawa ko. Para malaman ko kung sino ang aswang na pumatay sa kanya. Gagamitin kong pain ang mga ito sa halimaw na yon. Sinungaling! Sinong pinaglololoko mo? Hindi mo kayang masilo ang halimaw na yon nang ganun-ganun lang. Wala kang pakialam. Gagawin ko ang lahat para maipaghiganti ang asawa ko. Sinira niyang pangarap namin. Kung hindi niya pinatay ang asawa ko, masaya sana kami ngayon. Magkatuwang sana naming bubuuin ang aming pamilya. Naalala ko na. Ikaw siguro yung asawa ng babaeng namatay na pasyente. Na minsang napag-usapan sa loob ng ospital. Oo! Ako nga! Ako ang asawa ng lalaking pinatay ng halimaw na yon. At ang paghuli sa aswang na yun, ang tanging paraan ko para maipagiginti ko ang kamatayan ng asawa ko. At hindi mo ako mapipigilan kahit ano pang gawin mo. Sige, nauunawaan ko na. Pakakawalan kita bilang pakikisimpatya ko sa nangyari. Pero sa uli-uli na magkikita tayo, makikialam na ako.
Dahil baka sa susunod, dalawa na tayo natutugi sa halimaw na yon para maipaghiganti rin ang ginawa niya sa babaeng gusto ko. Nasaan na ba kasi ang taong yun? Alam naman niyang ang daming dapat gawain sa morgue. Pumunta pa siya dito sa taas. Ayoko pa naman pumunta sa opisina ng maangas na doktor na to. Nakakainis naman itong si Lindo. Pinapagod pa ako. Hanggang kailan ko ba titiisan ang gutom ko? Teka, kakapasok lang ni Doc. Nako, mukhang mag-aantay pa ata ako rito sa labas. Doc! Hindi ba't sabi ko sa'yo? Huwag kang basta pupunta rito. Ano na naman bang kailangan mo? Ano daw? Pero bakit? Lalo tuloy akong nahihiwagaan sa doktor na to. Magtatago ako rito sa poste. Makikita nila ako kapag lumapit pa ako. Salamin pa naman ang paligid ng opisina. Sir, may ibabalita lamang po ako. Hindi naman po ako magtatagal. Dalian mo na. Ayokong nakikita na lang pumupunta-punta ka dito sa opisina ko. Ang mga lagayan ko, may nakialam po. Ano? Paano nangyari yun? Akala ko ba, ikaw ang may hawak ng susi sa ibaba? Paano may nakialam? Siguro, nang minsan hindi ako nakapasok ng umaga, nang linisin ko ang mga kinalat niyong dugo, nung isang gabi, hindi na ako nakabalik agad pagkatapos. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Dapat lang na hindi na maulit yan. Muntik pang may makakita sa akin. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Oras na may ibang makialam nito, ikaw nang isusunod kung tatanggalan ng laman loob. Lalo na ngayon, nagugutom na ako. Buisit! Anong lamang loob ang sinasabi nila? Gusto ko pang lumapit. Hindi ko masyadong maintindihan ang pinag-uusapan nila. May ibang taong paparating. Lilipat ako ng pwesto. Sino kaya to? Pati ba naman si Olive? Pumupunta rito? Ang daming pwedeng utusan, bakit siya pa? Doc, excuse me po. Sandali lang. May kausap pa ako. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na sa harapan ko. Opo. Kayo po pala, Mang Lindo. Ano pong ginagawa niyo dito? Pasensya ka na, Nurse Olive, kung nainip ka. May sinabi lang akong importanteng bagay kay Doc. Babalik na rin ho ako sa ibaba. Sige po. Oh, ikaw pala Olive. Anong problema? Halika sa opisina. Nako, hindi na po, Doc. Pumunta lang ako para sabihin may naghahanap po sa inyong pasyente. Nasa OPD po. Nagwawala po yung bantay. Olive, bakit? May naalala ka ba sa loob ng opisina at ganyan ka makipag-usap sa akin? Hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Iniiwasan mo ba ako? Hindi ho.
Kung ganon, huwag ka naman ganyan. Hindi ako sanay. Hindi ko kayo iniiwasan. Naaasiwa lang ako. Sagutin mo ang tanong ko. Oxygen ka ba? Oxygen? Bakit? Hindi ko hahayaang mabuhay kung wala ka. Oxygen na aking hininga. Naku, Dok, ang corny mo talaga. Yan ang gusto ko. Yung lagi kitang nakikitang nakangiti. Para akong natutunaw sa titig ni Doc. Unti-unti na yata akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung kailan pa nagsimula. Basta ang alam ko, Olive, nagugustuhan na kita. Doc Richard, Sa susunod, kapag tayong dalawa lang, sanayin mo na yung sarili mong tawagin akong Richard. Para naman hindi ka na mailang. hindi ba nakakahiya? Parang hindi naman tama. Do as what I say. Hindi ka na iba sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo. Richard, Kaya pala nagdadalawang isip akong pumunta rito. Dahil gantong tagpo ang maaabutan ko. Nakakainis. Naiinis ako sa ngiting nakikita ko sa mukha ni Olive. Para sa doktor na ito, kailangan kong paghiwalayin ng dalawa. Kinakain ako ng selos. Olive, andito ka lang pala. Ramir? Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Medyo lang. Ano nga atin at napasunod ka rito? Wala naman. Hinahanap ko lang sana si Lindo. Kaso wala yung taong hinahanap ko eh. At heto kayo. Naabutan ko rito. Parang ang saya-saya ni Olive ah. Oo naman. Lalo na kung ako ang kasama niya. Richard, tumigil ka nga dyan. Kailan pa kayo naging ganito ka-close? Ha? Hindi. Ito kasing si Doc. Pinipilit akong tawagin siyang Richard. Wow. Ang sarap namang pakinggan. Isa pa nga. Mukhang nakakaistorbo ako sa lampungan yung dalawa. Sige, bababa na ako. Teka naman Ramir. Sabay na tayo. Huwag mo na akong iwan. Nasabi ko na ang kailangan ko sa kanya. Bahala ka. Doc, sumunod ka na lamang po doon sa OPD. Sige. Mukhang hindi kami magkakasundo ng Ramir na to Kitang-kita ko sa paraan ng pagkikitungo niya sa akin Mukhang kailangan ko mag-ingat. Iritableng iniwan ni Ramir ang dalawa. Magkagayon may agad na sumunod si Olive sa binata. Habang naglalakad ang dalawa, nahalata ni Olive ang pagiging tahimik nito. Natapos na lamang ang kanilang shift ay ganoon pa rin ang trato nito sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay tuluyan na siyang binabaliwala nito. Lumipas pa ang ilang mga araw. Lalong naging malayo ang loob ni Ramir kay Olive. Dahilan para mas manggalaiti sa galit ang binata sa doktor. Sa likod ng pag-iwas niya kay Olive ay namuong isang maitim na balak para sa doktor na nasa una pa lang ay hindi pa niya tiyak kung papaano. Isang gabi, kabilugan noon ng buwan, pauwi si Ramir mula sa kanyang pagtulong bilang isang labor sa kanilang kapitbahay. Dala-dala ang isang pala. Hindi niya inaasahang makikita si Annie. Naglalakad mag-isa sa isang madilim na kalsada. Dala-dalang itim na supot. Nasa hinala niya ay mga lamang loob na kinuha noong nakaraang nakapanagpo silang dalawa. Sa kanyang kuryosidad, sinundan niya ito ng palihim. Ito na ang pinakahihintay kong pagkakataon. Saktong kabilugan ng buwan. Ganitong-ganito ang mga oras na yun
nang mabiktima ang asawa ko. Talaga bang sinusubukan niyang masilo ang halimaw na yon? Ang tapang naman ng babaeng to. Dito lang muna ako sa likuran. Oh, ano yun? Parang may biglang dumaan sa ulohan ko. Ang bilis! Nasaan na yun? May nararamdaman akong papalapit. Kailangan ko maghanda. Ang bote. Nasa bulsa ko na. Parang may napakabungong halimuyak akong naamoy. Sa di kalayuan sa babaeng yun. Sa kanya nang gagaling ang amoy na yun. Unti-unti akong lalapit. Andito nga siya. Ang aswang. Miss! Mag-iingat ka! Sa likuran mo! Kakainin na kita! Tinakit niya ako! Pero bakit hindi ang dala kong mga lamang loob? Ang mga braso ko! Tulong! Saklolo! Napakabigat niya! Hindi man lang ako makaangat! Halimaw ka! Pitiwan mo ako! Pinuntiryan niyo ang sikmura ko! Mananagot ka sa akin ngayon! Tatagaan kita! Ang likuran ko! Sino nga? Hindi ako mamamatay! Ikaw ang dapat mamatay! Sasabuyan kita ng asido! Hetong bagay sa'yo! Ang mga braso ko! Ulong iyaka! Bitiwan mo ang babaeng yan! Miss! Tumakas ka na! Pagkatapos ng gagawin ko, ito bang isa? Mabilisan! Aray ko, ang balakang ko. Ang sama ng pagkakabagsak ko. Aray! Miss, ayos ka lang ba, ha? Hindi. Aray! Ang mga binti mo. Ano ito? Bakit may dugong umaagos sa pagitan ng hita ko? Aray ka! Ang pusod ko! Biglang sumakit! Ginoo! Tulungan mo ako! Ang sakit ng tiyan ko! Halika, humawa ka sa akin. Isusugod kita sa ospital. Buntis ka, misis. Anong sabi niyo? Bubuntis ako? Gumawa kayo ng isang hakbang laban sa halimaw na yon habang buntis kayo? Nang hindi nyo alam? Teka, ano bang sinasabi mo, Ramir? Anong halimaw? Ano ba talagang nangyayari rito? Kaya pala, hindi ang dala kong supot ang punteriya niya, kundi ang baby sa sinapupunan ko. Halimaw talaga siya. Paano mong nagawang ipahamak ang anak mo? Hindi ko ginusto yun. Hindi ko alam na buntis ako. Kung alam ko lang na hindi ko ipapahamak ang baby ko para lang sa paghihiganti ko. Teka, ang baby ko, ligtas ba siya? Buhay pa ba siya sa sinapupunan ko? Napakaswerte niyo. Buhay pa siya. Pero munti ka na siyang mapahamak dahil sa pagkakabagsak ninyo. Ano ba talagang nangyari? Ang asawa ko. Patawarin mo ako. Ang baby ko. Ang baby ko. Mrs., kalimutan nyo na ang lahat ng balak nyo. Ang isipin nyo, may sanggol kang dapat na pangalagaan. Namatay man ng maaga ang asawa mo. Iniwanan ka naman niya ng isang anak na maaari mong pangalagaan. Isipin mo ang magiging kinabukasan niya. Kaysa pag-aksaya ng oras ang halimaw na yun. Oo, hindi na. Aalagaan ko na lamang ang aming supling. Pangako yan.
Ramir, ano ka ba? Kanina pa kita kinakausap. Hanggang ngayon hindi mo pa rin ako kinikibo. Hanggang kailan mo ako babaliwalain? Uuwi na ako. Bukas pang shift ko eh. Ikaw nang bahala sa mga pasyente. Ramir, ano bang problema mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Sugatan ng aswang na yun. Kung sakasakali mang makikita ko ang anyong tao niya, sigurado akong makikilala ko siya. Bigla na ang paglipat ng resident doktor namin. Alam niya namang siya lang ang maaasahan rito tapos wala siya. Mukhang may mali ata. Nurse Olive, pakicheck nga yung isang medical reports na nasa office ni Doc. Naiwan ko kasi nung isang gabi. Opo, susubukan ko pong kunin sa opisina. Teka, Olive! Pupunta ka sa taas? Oo, bakit? Himala, bigla mo akong kinausap. Sasabayan na lang kita. May kailangan akong silipin eh. Bahala ka. Huwag mo akong pakialaman ha. Dahan-dahan naman. Ano ba? Masakit. Saan naman ba kasi kayo nang galing, Doc? Paano nyo nakuha ang sugat na to? Wala kang pakialam. Trabaho mong intindihin mo. Lumakad na naman kasi kayo ng solo. Hindi nyo man lang ako niyaya. Manahimik ka. Munti ka na akong mapahamak sa'yo. Dahil hindi mo sinigurong walang makakapunta nun sa morgue habang kumakain ako. Kaya napilitan akong maghanap sa labas. Pasensya na po, amo. Ha? Doc Richard? Ang akala ko wala kayo. Kaya basta na lang ako pumasok. Oh, ha? Ano yan? Bakit may ganyan ka sa likuran mo? Anong nangyari sa inyo? Sinasabi ko na nga ba? Sinong may sabi sa inyong basta na lang kayo pumasok sa opisina ko? Lindo! Ang pintuan! Ilak mo! Magmadali ka! Opo. Ayoko mang gawin to. Pero mukhang mapipilitan kami. Teka, hindi nyo kami kailangang ilak rito sa loob, Doc. Ipapakita mo na ba sa amin ang tunay niyong pagkatao? Amo, ako nang bahala sa binatang ito. Solong-solo mo ang dalaga. Teka, ano ba nangyayari? Bakit lahat kayo ibang ikinikilos? Ramir, anong kinalaman mo rito? Mukhang matagal na nating kilala ang kinatatakutang aswang rito sa atin. Sino mag-aakala na isang doktor ito at ang morgue attendant natin ay isang taga-silbi niya? Kung ganun, matagal mo na pala kaming pinaghihinalaan. Napakaangas mo naman para sa isang bagitong nurse na katulad mo. Ano ba? Natatakot na ako. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari, ha? Naguguluhan ako sa pinag-uusapan nyo. Ramir, Richard! Nakakapanghinayang ka, Olive. Unti-unti pa namang nahuhulog ang loob ko sa iyo. Binabala kong gawing reyna ka ng bago naming imperyo. Pero dahil sa hayop na lalaking ito, nabigo ako. Ikaw ang hayop! Ang halimaw na pumaslang sa mga walang kalaban-laban na mga tao. Kayo ang dapat na mamatay! Salot kayo sa lipunan! Salot? Salot baka mo kami sa lipunan? Ang salot na to ang papatay sa inyo! Ramir, mag-iingat ka! Papalapit siya sa'yo! Ramir! Hindi! Papalapit siya sa akin! Halika rito! Ano ba? Bitiwan mo ako! Lindo, ano ba? Ramir, tulungan mo ako! Pakawalan mo ako, ano ba? Ayoko nga! Ako ang pagagalitan ni Amo! Kaya dito ka lang! Ano ba? Hindi ako papayag na bumunyag mo ang lihim ko!
Kailangan kang mawala! How? Kinagat niya ako sa balikat! Ano ba? Manahimik ka! Dito ka lang! Ang balikat ko! Pakawalan mo akong hayop ka! Mamamatay ko! Mamamatay ka nga! Baw ng katotohanang pinakatatago ko! Bisit kang halimaw ka! Hindi ako papayag na mamatay ng walang gagawin. Takot kang malaman ng ibang lihim mo? Pwes! Ibubunyag ko sa lahat na isa kang halimaw na nagtatagong doktor! Aatras ako sa mga salamin ng bintana at doon kita pababagsakin. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako tinutulok? Malalaman ng buong ospital ang lihim mo. Ipapakita ko sa lahat ang pinakatatago-tago mo. Itong bagay sa'yo! Ang sugat ko sa likuran! Muli mong pinatamaan! Ramir, napabagsak niya ang aswang sa salamin ng opisina. Kailangan ko rin kumilos. Tatapakan ko ang paa mo ng ganito. Apa ko! Ama! Iwan mo ako! Hali kayo. Mukhang may nangyayaring kaguluhan sa itaas. Bilisan ninyo, tingnan natin. Madali kayo. Hala, Walang hiya ka, Ramir! Amo! Ano na gagawin natin? Baka may ibang taong makakita sa'yo! Kumilos ka na! Tulungan mo ako! Hindi na tayo maaaring magtagal pa rito! Umalis na tayo! Masusunod po, Amo! ang sakit. Balikat ko. Ramir, Diyos ko, duguan ka. Ano gagawin ko? Ramir! Olive, ano ba? Ano pa nga bang dapat gawin mo? Sandali! Natataranta ako eh. Ang daming dugong umaagos sa'yo. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Olive, nurse ka. Baka nakakalimutan mo. Ramir naman, alam kong nurse ako. Pero yung makita ka na mismong ganito ang lagay mo, ano sa tingin mo hindi ako matataranta? Teka, ano bang gagawin ko? Tingnan nyo, sira ang buong opisina ni Doc. Grabe naman ang nangyari doon. May mga tao na paparating, Ramir. Hingi ako ng tulong. Tulungan niyo ako! Buhatin natin si Ramir sa baba! Tulungan niyo ako! Ano bang nangyayari rito? Nasaan si Doc? Pwede ba? Huwag muna kayo mag-usyoso dyan. Tulungan niyo muna ako na magamot si Ramir! Oh, Ramir? Anong nangyayari sa'yo? Ano ba? Huwag na kayong maraming talong! Tulungan niyo na ako! Oo, sige, sandali. Ano pang hinihintay ninyo? Kumuha na kayo ng stretcher! Bilisan niyo! Kumilos na kayo! Ramir, nandiyan na yung tulong. Sandali na lang may bababa ka na. Ramir, gumising ka! Ramir, huwag mong ipipikit ang mga mata mo! Ramir, pakiusap! Ramir! Oh, Diyos ko! Ang kaibigan ko, huwag niyo muna siyang kunin sa akin. Pakiusap! Ramir, ano ba? Gumising ka! Hindi ka pwedeng mawala! Ramir! Olive, huwag kang maingay. Hindi pa ako patay.
Pinipikit ko lang ang mga mata ko. Nire-reserba ko ang kunting lakas na meron ako. Nakakainis ka naman eh. Pinakaba mo ko. Huwag ka naman kanyan. Sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Yung nararamdaman kong pag-aalala mo kapag nasa peligro ang buhay ko. Sana, lagi na lang ganito. Para ramdam ko lagi ang pag-aalala mo sa akin. Loko ka. Ayoko nang maulit ito Tama na itong nararanasan kung makakita ko ng aswang ng malapitan. Ayoko nang muling matrauma. Teka nga pala, anong gagawin natin? Nakatakas na yung dalawa. Sigurado akong babalikan tayo ng mga iyon. Hindi ko rin alam. Wala pa namang ibang nakakaalam ng tunay nilang pagkatao eh. Kundi tayo pa lang. Mas mabuting magpakalayo-layo tayo. Dahil sigurado ako, malaking investigasyon ang mangyayari matapos ang insidenteng to. Pagkagaling ko, magre-resign na tayo. Sasabihin na lang natin, may magnanakaw na ng loob sa opisina. Maniwala kaya sila. At saka yung sugat mo, hindi maipapaliwanag yan ng ganun-ganun lang. Wala rin namang maniniwalang inatake ako ng aswang eh. Sabihin mo na lang, may kasamang mga aso ang magnanakaw. Kung kinakailangan gumawa tayo ng kwento, gawin natin. Para na rin sa ating kaligtasan. Sige, tama ng pagsasalita mo. Lalo ka pang manghihina niyan eh. Andito ng stretcher. Gagamutin na natin yung sugat mo. Nag-iwan ng maraming katanungan para sa buong ospital ang biglaang pagkawala ng bagong resident doctor at ng morgue attendant. Maging ang mga pulis ay nagpunta rito, takang-taka sa mga nakuha nilang mga ebidensya sa silid. Bukod kasi sa sugat na natamo ni Ramir, ay may mga nakita pa silang mga kakaibang mga bagay sa loob ng opisina. Hindi na sa amin sinabi kung ano ang mga ito. Basta't ang paliwanag lang sa amin ng mga pulis ay confidential ang mga nakalap nilang ebidensya. Si Olive naman ay labis na natrauma sa lahat ng kanyang nalaman. Bukod sa inamin niyang muntika ng makuha ng aswang ang kanyang loob, ay nagkaroon pa siya ng konting pagtatampo kay Ramir na sa bandang huli ay nagkapatawaran naman sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang nakakabawi ng lakas ang binata. Kasabay rin ang sabay nilang pag-resign sa nasabing ospital. Sa ganitong paraan lamang ang kanilang naisip upang makalimutan ang isang karanasan sa isang aswang. Nangako sa isa't isa, hindi na kailanman mababanggit ang anumang tungkol sa aswang ng ospital para sa ikatatahimik ng buong ospital at para na rin sa ikatatahimik ng kanilang kalooban. Maraming salamat sa lahat ng masugid nating taga-subaybay ng Dark Shadow 101. Ang kwentong inyong napakinggan ay nag-iwan sa akin ng isang simpleng palaisipan. Mag-ingat sa mga taong magaling magbalat kayo. Sila ay mga taong gagawin ng lahat, makinabang lamang sa sariling kapakinabangan. Gagawin ng lahat kahit sa anong pamamaraan.